dito sa MPL Philippines. At yun yung in-expect nating makita that game ng maaga pa lang. Pero mukhang nag-warm up lang ng konti. Late game pa natin nakita. Let's see if this time around, game number 2 ay mas maagang dadating yon para sa RSG Philippines. Looking at the banning phase right now, mukhang similar bans ba ang ating nakikita dito, Wolf? Yeah, pretty similar kasi yung Kadita very strong na nakikita dito ng RCN as well as sa Kaja and Joy mula sa Onyx. So parang nasa ano pa rin, nasa tamang landas pa rin. Tingin ko yung Fred rin baka i-reconsider na ngayon ng RSG na baka hindi siya worth it na i-first pick pa kasi meron pa ng mga tipong mga Valentina na napansin natin mula dun sa Onyx maganda yung pagkaagamit ni Escalera. Yeah. At kapansin-pansin din dito na tumataas na ang prioritization sa Kadita at sa isang Pakito. No? Na kahit sa MPL Indonesia, napapansin na rin talaga itong dalawa na to. Pero ngayon, sisimula ng RSG sa isang Fred rin. Yep. So pwede ka pa rin mag-Valentina dito para sa Onyx. Yung Edith, yun yung kanilang pick kanina. So yun pa rin yung kanilang kunin. Pare-parehas lang. Siguro ang usapan lang talaga dito ay playstyle. No? Dikit naman talaga ang laban natin ng Game 1. In fact, inabot tayo ng 28 minutes. So in terms of execution, siguro doon tayo magtitingin. Doon tayo tututok kung magbabago nga ba ang tempo ng RSG. Yeah. Actually, Novaria open dito. So pwedeng i-reconsider ng RSG. At least kahit paano meron silang vision and meron din mga books na kung saan medyo nakulangan sila nung first part, di ba? Nung Game 1. Yung magandang combo dito with Fredrin typically is the Brody na napansin natin nung ISF maka-consider na tungkunin ng RSG para yung Fredrin nila ay ano pa rin, kumbaga flex pa rin. And then of course may Franco na alam natin na sobrang paborito ng RSG. Inuna nila yung Gord. Ayan na, nilabas na ang lason at nakikita na po namin doon sa kabila ang ating yung mga kapatid sa English broadcast na tuwan-tuwang na pick si Gord. Konteksto din lang po, top global kasi ang ating English talent na si Naisu na Gord. Ang tagal na niyang hinihingi ito. Simula ng pagpasok niya sa MPL Season 8 ay sinasabi na niya, kailan ba lalabas ng aking Gord? Actually, kailangan gano'n yung accent. Importante. Nakita ko rin dun sa poster din na pinost ng MPL Philippines, di ba? Ano yung pinakagusto niya nang makita sa MPL Season 12? Right. Yung Gord talaga, di ba? At ayun na nga, lumabas na ang Gord. In fact, this is the debut game of Gord in MPL Philippines Season 12. Hindi ata ito lumabas at all nung Season 11. Carry agad ang kukunin dito ng Onyx. Tingin ko threat pa rin yung Atlas, baka iban to ng RC. Kasi kung babalikan natin si Mr. Rapidut, ay isa siyang malupit. Kung halimaw mag-Atlas. Na nakita natin. Paano yung halimaw mag-Atlas? Marami na huli. Okay. Akala ko may sound effects eh. Meron ba yun? Mamaya, papakinggan natin. May dating kasi yung pagsabi mo ng halimaw mag-Atlas. Ay, oo, uso na yung mga ganyang pangalan. Yung halimaw magselos, halimaw magmahal. Kailangan mag-enroll sa Jack Roberto University. Yung mga Anti-silos. Anti-silos tayo dito. Ikaw naman ba kasi, kung wag mo naman na pagsilusin yung jowa mo, iduwo mo lang. Yan. Turuan mo mag-ML. Kung si Lola Gaming nga, naturuan mag-ML, yun, jowa mo ba kaya? Exactly. Tama. Parang naiintindihan niya kung ano yung saya na naidudulot ng paglalaro, ano yung patmatanggal ng stress. Isali mo! Pero minsan kasi nakaka-stress din talaga. Ganun ba? Oo, minsan. May pinapatamaan ka ba? Hindi naman ikaw. Depende, ba't naman ako may asawa ka na. Delikado to. Kaya babalik na tayo sa ating mga stats dito. No? Ano bang napansin mo, Wolf? Yep. Sobrang taas ng damage sources dito mula dun sa side ng Onyx. So papansin nyo naman with carry tapos may Edith na pag nag-ultimate talaga sila, they can really burst out people. And of course, Valentina, mataas na source ng damage din. Ang benefit nga lang dito para sa side ng RSG is mataas yung peak of potential nila just because of this Franco. Franco plus Gord na, ilista mo na. Kumbaga, ilista mo na. Ganun talaga. Ilista mo na. And grabe yung stats natin na dito. No? This draft, by the way, yung stats na to ay brought you by the best analyst in MLBB Esports. Hindi ko alam kung ba't ka tumatawa dyan, Wolf. Best analyst, si Manjin. Si Manjin. Sa sobrang best analyst ni Manjin ay hindi nyo na siya nakikitang nag-a-analyze. Give chance to others. Yun ang, naging robot na si Manjin. Hindi na nga rin siya masyado nagkakas kasi give chance to others. Tama naman. Gano'n na kasi siya kagaling. And
Jokes aside. Jokes lang yun, yeah. Looking at the last bands of Onyx, tatanggalin nila ang mga gold lane options. Tinanggal na si Bruno, tinanggal pa si 1-1. Yup. Alam natin na yung Bruno plus the Franco, parang ganun din yun sa Franco plus Carry, for example. Pero may Beatrix pa na matitira dito para sa... Yes. May Beatrix pa na natitira para sa side ng RSG na very likely ay kukunin din nila pero hindi ganun ka-komportable. Wow! Mga bands natin dito, sobrang kakaiba. Kaya nga parang nagkabasahan. Oo. Alam mo nag-research ang parehas na analyst and coaches against each other. Itong Wow. mga ganito kasing klaseng bands, ito yung pinag-aralan. Ayaw talaga magpatalo ng first game nila sa MPL. Wow, Martis ang kukunin nila dito. Irritil ba? Hindi, Beatrix Beatrix pa rin. ang ipapriority dito ng RSG. Okay. Ngayon na na-reveal yung Martis, consider mo ba na bumalik sa back siya para sa side ng RSG or kumuha ng medyo edit counter at I think I smell the X-board kasi walang long range na poke ang side ng Onyx na pwedeng pumigil dun sa X-board. Well, in a way, yung edit kapag may ultimate siya, problema yun dun sa X-board. Kaso kasi pag nakita mo na nag-ulting edit, sabayan mo lang din ang last insanity. Dun sa may lingkuran, actually, pwede mo siya i-force out. Medyo even yung edit versus X-board eh. Unless merong ibang opinion dito si Mr. Uomi na mukhang sanay din dun sa X-plane matchup na yun. Hindi patayan yun eh. Hindi ko gusto. Hindi ko gusto. Pagka nakakita ko ng edit tsaka X-Borg, pakiramdam ko bukas na Ooh. matatapos. Pero Wow. Arlok ang ating makikita na sumisikat na muli despite the changes na makikita natin sa Final Slash. Kung mapapansin nyo mamaya lamang, ang Final Slash ay pinabagal na ng bahagya para lang makita ng mga tao. Dati kasi binibigla ka. Ngayon, medyo sasabihan ka muna na, teka, wawasiwasi na kita. Yeah, at saka lumalim yung setup dito, no? Lumalim yung options dito ng RSG. Pwede sila sa pick-off, pwede rin naman sila sa AOE. And talagang malaya itong si Aqua mamaya gamit itong board na to. Yeah. So, Lolita at Atlas yung nakikita ko na pwedeng choice dito ng Onyx. Maybe another hero is the Ruby, pero mababa yung chance na yun yung kanilang mapili. Yung benefit kasi na merong Atlas dun sa Franco and Beatrix, pwede mo talagang puntahan dun sa may likuran na not a care in the world. And of course, Lolita is a good hero para dun sa may Gord. And it is Ayan na. indeed Atlas. Ayan ang sinasabi mo kanina, Wolf, halimaw mag-Atlas. One of the specialties na makikita natin mula kay Rapidwood. Habang nung sinasabi mo yung Atlas, may bumubulong na na parang demon sa utak ko. Eh. Ano yan? Ang Demon talaga, Oo, no? ang sinasabi sa akin, paano ko mag-Angela yan? Paano ko mag-Angela yan? Pero hindi naman nag-Angela, di ba? Ang iniisip ko lang kasi parang sumisikat na rin ang mga ganong klaseng compositions ngayon. Yung mga Martis na may Angela, Oo. mga Carry na may Angela. Yung hindi mo mapigilan. Mga Yeah. Awards Gaming. Yeah. Oo nga, Yung mga Angela. Nice one, baby, meta. Nice one, baby meta. Yung tipong ano nila, ang kanilang IGN eh, his core, his support. Ay, mali. Oo. Okay lang naman Oo. kung parehas his. Her. Oo. Tama ka Oo. dyan. Pero typically ganun. Oh, yung kumbaga may pagmamayari na. Oo. Ganon na. Tama. Tingnan natin kung sino nga ba ang magmamayari ng serye na to. Aabot pa ba tayo ng game number 3 kung manalo ang RSG? O matatapos na ba to with Onyx securing game number 2? Fast game na naman, long game na naman ba ang ating aabangan dito in game number 2? Tingin ko, knowing RC, wala ganun talaga sila. Trait nila yun eh. Alam nila kung paano pa slow down yung tempo. At na-prove natin yan kanina na meron silang magandang early game composition pero pinabagan nila yung laro. Tingin ko, nasa genetics na sila, nasa fundamentals na nakasulat na slow down the game pag-RC. Yeah, actually naiintindihan din nila no kung ano ba ang kumbaga advantages and disadvantages ng mga lineups na meron sila no. Again, Aqua medyo stationary yan no kapag gumagamit siya ng ultimate. So, magandang idea na kumuha ng mga setups na effortless, di ba? Like itong Atlas na hawak ngayon ni Rapidwood. Pero itong mga emblem natin, parang mga kakaiba. Oo nga, parang umuulan ng agility Wow. dito, ang mga movement Okay. speed. Wow, more speed ang gusto gawin ng Onyx and Martis ganun na rin, damage pero instead nag-Season Hunter siya. And for the Beatrix, burst. Uy, Ang sakit. hindi kang pa mahuli Yun naman doon. pala ang Gord. Nagpakilala agad. Pinakita agad kung sino siya. Ang sakit ng first and second, no? Yun yung aasahan mo talaga eh. And isa sa mga maganda sa isang Gord, no? Kapag sa laning, ang bilis niya mag-clear wave. So, mas mabilis siyang makakasama if ever man na may mga objective takings na pinaplano yung pupunan, di ba?
Etong hero sa composition ng RC na hindi ko masyadong nagustuhan is the Arlott. Aha. Kasi una sa lahat, hindi yata siya ganun kalakas when it comes to laning against Edith. Tapos additionally, maganda yung final slash na ibigay dun sa Valentina eh. Oops, bigla na sila yun. Level 4 Irad! na itong si Irad at may ipit. Decimation para kay Ryzen. May hook din naman na attempt dito si Light. Pero hindi niya aabutan itong si Rapidude. Ito talaga yung inaabangan natin mula sa mga Martis users, no? Na kapag maaga pa lang ay makahanap na ng kill. Maaga pa lang ay makahanap na ng solo kill. Nets! Out of nowhere! Hindi ba dapat lamang yung Beatrix doon, Burrito? Yun nga pagdating sa range, lamang talaga ang isang Beatrix. Pero again, that is Nets na talagang, kumbaga na-master na niya itong hero na ito. Kagaya nga nung nilaro nung game number 1 habang si Light ay may ipit flicker na gamit na rin ni Kram. Look at that! Nasa primal rat stage pa siya at talagang inabutan at napatay itong si Light. Yun talaga ang kapangyarihan ng Edith ngayon, no? Akala mo tank-tank lang, pero ang sakit kapag tank pero rock. Yun yung mga galawan ng Edith ngayon. 101 ngayon si Kram. At ang masama nito kapag naka-primal rush siya yung Brave Smite nagtitrigger doon sa mga auto-attack. Oo, tsaka nai-stakan Pero speaking of which, andun yung hook. Kaya lang makakancel yon ng kanyang Mortal Coil. Magandang timing para kay Ryzen sa pagkakataon na yun. Accurate man ng hook, hindi mo mahihila ang ayaw magpahila. Hindi talaga mapipilit yan. At yan ang kalakasan ngayon ng Martis, no? At Kram naman. Kanina pa yan. Boss Kram naman. Tingnan mo naman kung gaano ka-agresibo itong si Kram. Game number 1, nakita natin may mga questionable setup siya. Pero mamaya natin pag-usapan niya kasi si Rapidude ay papasok din. Light dito ay natutula pero si Escalera ay nandun sa may gilid. At nakuha na naman si Light for the second time. Mas pinabilis ang galawan ng Onyx ngayon. Talagang ultra fast ang kanilang rotations with all of these skills na biglaan. At kahit iisa lang ang tatargetin ni Rapidude, ay itutuloy pa rin niya. Pero mukhang si Irad na ata ang gusto niyang kunin dito. Paplanuhin nga ba dito ng Onyx? Pero wala nang ultimate itong si Rapidude. Retribution din nagamit ni Irad. Plano niya ata si Ryzen pero Hala! Inabutan! And that bloody hunt. Eman will secure that one. Nakaisa na rin sila dito sa wakas. Sobrang sakto nun. Kasi di ba sa Mortal Coil, sabihin natin meron lang maliit na window. Oo. Kada cast ng Mortal Coil, yung pa, yung nahugot, siguro yun yung mapapakamot ulo ko na lang talaga kasi alam mong safe ka dun eh. O, yung saktong bibuelo pa lang siyang paangat. Oo, Parang susuryukin, di Ayan, ba? tinignan natin yung replay. Talagang mapapaisip kayo kasi parang yun yung mala Death Star yung galawan, yung ang liit lang ng botas, Oo. nakalusot pa. Ibang klase talaga si Light. And talagang yung timing niya pagdating sa hero na ito. Nabanggit nga ni Wolf kanina, no, yung expertise niya sa paggamit ng mga gantong klaseng hero. Franco, Kaja, talagang kailangan mong ilista yan and nagbibigay ng malaking respeto any teams na nakakaharap nila. Pero ngayon, second turtle ay available na. Kram at si Nats ay magkakakitaan na naman. At si Kram mga hawak ngayon ng turtle. Talagang hinila niya all the way to the RSG bootcamp. Pero ang Onyx ngayon, bootcamp ng Onyx. Pero si Kram, 2v1 dito sa taas. Winasiwas na siya. Oy, napapflicker na rin pero may ipit. At si Ako ay makakakuha rin ng isang kill. Si Rapidude ang mapipili ng kanilang kupunan. Pero ang maganda, inabasag na rin yung bottom lane turret. Rapidude with that, namatay si Rapidude doon dahil nga sa burst damage ni Aqua. Matatawag ba nating burst yun? Kasi parang mahapdi lang na DOT eh. Oo nga eh. Mahirap i-characterize yun kasi... Pero tingin ko na sa DOT pa rin siya. Under pa rin na siya sa DOT kasi parang nagde-take pa siya ng konting ramp up. Uy, pero may Atlas! set up, fatal legs! Para kay Rapidude, nandun yung stun mula kay Aqua, pero wala rin naman siyang ultimate. Mamamatay si Light, critical ang buhay ni Rapidude dito. Kakayanin nga ba niya? Kaya lang sasalubungin na siya ni Rad. Escalera ay aatras na galing, nandun yung Learner's Apathy. Nagbabaka sakali na makuha si Ryzen, pero nandito at papasok itong si Light. Meron pa silang catapult, pwedeng mabasag. Ito, flicker na gamit ng Escalera. Pero masyado atang matapang si Escalera dito, ha? Pero makaka-atras din ng maigi itong si Escalera at RSG ay makakatuloy pa rin. At nakaasi doon sa taas si Kram. Nakakuha ng Torre habang nagkakaroon ng laban in the mid lane. At kung late game ang uusapan dito, si Nets ang mukhang kailangan nating tignan. Siya ang Yes. late game insurance dito ng Onyx. For sure. Para naman sa RC, yung Beatrix naman. So parang literal na same na gold laners ay yung insurance ng dalawang teams natin. Pero ang maganda dito, pinabilis ng RSG.
pumunta agad sila sa may mid lane. Gustong-gusto ko tong move na nakita natin mula sa RC na finocus nila yung mid lane turret. Ito yung way nila para makabawi at more access, of course, dun sa map control. Ang magiging king of the hill sa gitna itong si Aqua, pati na rin ito si Eman, but more so itong si Aqua. Siya yung taga-defend ng mid. Naku! Naku, naipit ata siya dito at si Nets sa likod. Free hit lamang Grab, para grab, makuha rin. Itong si Cram mamapatay doon sa naging proseso na yon. Dalawa ang tutumba para sa Onyx Philippines, pero hindi pa tapos ang mga Raiders. Hinahabol nila si Escalera pero magdedesisyon na sila na umatras kasi parang bottom lane ata ang magiging punteriya nila. Ang ganda ng turnaround play ng RC. Ultra fast hook coming in from Light at biglaan na lang nawala doon si Cram. Hindi na nakapag-primal Wrath. That could have been a big damage boost para sa Onyx pero napakabilis talaga ng reaction doon ni Light. At Onyx ngayon may hawak pa rin namang kalamangan pero mula 2,000 Ay! Hika na naman, buti nilang nasaktuhan ni Ryzen with that Mortal Coil. Mabilis na pag-burst ang kanilang gagawin. Irad will secure that Rapidot, final Rapidot, triple. Rapidot! Pero nandito si Rapidot, dalawa Nahanap ang niya si kanilang Eman! patira dito. At si Nuts, tatamaan ng stun. Sakto din! Wow! Man, wait the legs para sa Onyx Philippines. Mapapatay itong si Light at si Nuts. At ngayon, ang buong kupunan ng Onyx, ganadong-ganado na. Akala natin tapos na yung play eh. Naka-flicker na pala yung si Eman pero papasukin pa rin nila si Eman. Ako ni Ay! laser sa laser! Oh, bumawi rin ang Mystic Gush. Oh, no. Kaya lang si Irad na humahabol dito pero hindi niya maaabutan si Nets. Parehas makunat to, kaya lang walang damage itong si Rapidot. Sniper? Op! Ay, di, kaya. Grabe. Neo Beast yan eh. Niya ka ni Ubis na. Kakaiba tong si Irad eh, no? Kapag kung gamit niya yung kanyang Fanny, hindi siya gano'ng ka-aggressive. Pero itong hawak na niya yung Fredrin, na isa lang yung dash, dito siya sobrang malagangsta gumalaw. Neo Beast din. Ni Ubis din, naka-Ni-Ubis na naman niya yung skin eh. Pagka naka-Neo Beast Red Ring ka, maangas ka. Tama ka dyan. Tama. Tama ka dyan. Pero kailangan pa rin mag-gabal dito ng RC at dahil ulit yan doon kay Rapidot na sobrang ganda ng performance with this Atlas. Nakita naman natin na marunong talaga na maglaro ng Atlas. Ito yung mapapakamot ulo ka kung Franco kaya. Ang lahat ng hook mo tumatama pero hindi tumatama. Oo. Alam mo yan? Tumatama pero hindi tumatama. Oo, kumakabit pero hindi bumabalik. Oh, and ang dami kasi pang cancel dito ng Onyx eh, 'di ba? Doon din Mortal yung Coil. yung Mortal Coil, 'di ba? So I think maganda naman no para dito kay Light na tumatama. Yep. So kailangan na lang niyang hanapin yung tamang tao na tatamaan ito. Oo nga. Hanggang dito ba naman, kailangan pang hanapin yung tamang tao, no, Burrito? May tamang tao, may Oo. tamang panahon. Ay, ganun ba yun, Burrito? Hindi ko alam. Basta ako, Narinig ko lang. ako masaya ako ngayon. Oo. Ikaw, Wolf, masaya ka ba ngayon? Masaya naman ako Oo, ngayon. masaya tayo Masaya ngayon. tayo Oh, lahat. safe tayo sa mga... Safe. safe tayo. Oo. Reference lamang. Oo. Reference Lamang. lang. Oo. Tama. Balik tayo dito sa laro. Dahil meron na tayong first lord Huh? of the game. Bakit, What? Wolf? Ano nangyari? Nag-exort boot si Eman. Ooh. Nag-exort boots. So kakaiba Kakaiba. ito ah. Kakaiba. Ah, Ako'y nagulat. Nakagulat naman kasi talaga. Ginulat ang mundo. Tinalo pa si Kai Soto. Tinalo si Kai Soto. Si Eman. ibang klase yung galawan. Makikita lang natin yan mamaya kung gagana nga ba. Pero nangangalati na ang buhay ng first lord of the game. Si Cram ang haharap. Hindi siya mauhook kahit gano'ng kakapal si Phylax. Pero mukhang pagtitripan niya dito si Irad ng panandalian lamang. Uy, likod ata ang puntira dito at si Rapidot, nagdesisyon na siya. Sige na, i-burst na natin. Nandun yung knock-up. Kaya lang mamamatay na rin si Idrad. At ngayon si Aqua at Oh itong no! si Eman. Oh my gosh! 4 members mula sa RSG at ang Lord ay nakuha rin ng Sonics. Napakaganda na sana ng final slash ni Nats. Pero ang ganda rin ang ginawa ng Onyx na pag-focus fire sa mga natitirang miyembro at nahook dito si Rapidot pero hindi yata makakatulong yun sa kanya. Parang Madedelika, napasama napasama pa. pa si Idol! Ito yung onward and air shotter. Pero si Escalera lumilikod na nga rin lamang. Meron pa silang catapult. Kaya lang hindi sapat ito. Buhay na rin lahat ng mga members ng RSG at ang Lord ay nasa itaas na. May mga panahon na pag meron sa isa sa inyong barkada na masyadong matapang, napapasama pa kayo. At sobrang naging siga doon si Irad. Anong nangyari kasi dito, binubugaw ni Rapidot, siya yung nananakot. At lahat ng mga members ng RSG nag-back except one player, which was si Irad. At dahil naiwan siya doon sa may Lord Pit, ang nangyari,
kahit solo lang yung initiation nila doon kay Irad, na burst pa rin nila. And then, yung RSG, lahat ng mga members nila nandun sa likuran. Perfect for that flicker initiation mula kay Rapidut. So, dahil nagkahiwa-hiwala yung mga members ng RSG dahil sobrang tapang nga ng kanilang jungler, na-destroy yung formation ng RSG at hindi sila nakapwesto afterwards. Minsan iniisip ko nga, no, kapag highly mechanical player ka, yung alam mong magaling ka maglaro, minsan iniisip mo siguro na kaya mong makatakas sa karamihan ng mga bagay-bagay o kaya mong i-mechanics palayo. And may mga maraming ganun. Kumbaga na magaling naman lalaro pero na-overestimate ang mga 5v1 scenarios, pero meron na nga ditong Lord sa may bandang itaas at mukhang makaka-inhib ng isa ang Onyx, a 6k gold lead building up already. Wala na ang dalawang inhibs ng RSG. At ang malungkot dito para sa side ng RSG is that's just the first Lord. So 12 minutes pa lang, nawala na kayo ng dalawang inhibitors, di na kayo ganun kataas mag-farm. Kumbaga, ma-outscale talaga kayo ng Onyx kasi mag-share kayo dun sa mga minion waves at kailangan nyo mag-defend palagi. Yung mga Lord Dances na following after this, may dagdag na problema ka pa na yung lanes ay nakapush against you. At ito yung hindi natin gustong makita, no? Yung sapilitang hating kapatid. Tama. Kasi okay lang naman yung hating kapatid kung choice mo, pero ito napipilitan silang maghating kapatid eh. Yeah, wala ka ng option dito eh. And actually, kung iisipin mo, no, pwede nilang i-funnel dito kay Eman. Kung siya man ang pwedeng asahan pagdating sa damage. Kaya lang kasi kakapusin sila dito, lalo na 6.5k gold lead. Siguro mga 2 to 3 core items, 1 to 2 core items kaagad ang kalamangan dito ng Oni kung susumahin natin pagdating sa items. At ngayon, nauubos na rin yung oras eh. 13 minutes at ilang segundo na lang, mabubuhay na rin yung Lord. Pero ganito rin ang naging sitwasyon ng RSG kanina. Malaki ang kalamangan ng Onyx pero nakabawi sila by mid to late game. Isang team fight o siguro mga dalawang pick-off lang kailangan ng RSG to get themselves back on their feet. At saktong-sakto magkakaroon pa nga dito ng unang Luminous Lord of the game. Kung wave clear lang naman ang usapan, makakadepensa naman siguro ang RSG with a Beatrix at pati na rin ang Gord na napakataas ng wave clear. Pero sisimulan na nga ng Onyx ang Lord. Hindi pa naman lumalapit masyado ang RSG pero dikit-dikit na sila. Ang medyo napapaisip dito, no, ang layo ng Gord. Baka pang-clear muna ng wave sa mid lane. Yeah. Maganda yung problema kapag na-pushan kayo ng inhibitor dun sa first Lord fight. Talagang first Lord push, I mean. Kailangan nyo pang problemahin yung minion wave tapos kailangan mo pang problemahin yung Lord Dance. And you can honestly say na kapag nakuha mo yung first Lord tapos nakapush kayo ng dalawang inhibitors, matik sa inyo na yung second. Ito, pinang-bibit, ginagawa na lang trap yung Lord ni Ryzen. Yeah, effortless eh. Kahit hindi mo itulak yan eh, Grabe. talagang Grabe, lalabang ay! dahil malalaki. Pero ngayon si Exhibition. Irad, lumalim na naman free hit si Net sa likuran pero makakadash siya palayo. Retribution nila gamit na rin both parties. Kaya lang itong Lord na ito, magdedesisyon ba sila na i-burst? Lalayo muna at again, panibagong setup ang pinaplano ng magkabilang kupunan. Nakita nila ang Beatrix na nag-def pero pabalik na rin naman yun. Kamuntikan Oy! tumama. Natulak nung nakap ni Lord. Kaya nga yun ang legit na tinulungan ni Lord. Tinulungan ni Lord. Napaganda ba nga talaga at ngayon si Light, kailangan niyang magbigay ng ilaw dito. Saan papatungo dito ang Oni Conceal? Ay gagamitin nila si Irad na naman ang kanila magiging target. Walang retribution both parties dito. Ay actually, pabuhay na rin at pa-cooldown na rin yung kanilang retribution at si Irad dito. Yung final slash at si Nets ay mamamatay din. Same with Escalera. Lord ay available. 30% yung buhay nito at mamamatay din si Rapidut. Ngayon, naiwan na lang si Ryzen at si Kram. Kailangan ng tumakbo ng dalawang ito. Pero si Nats hindi pa papapigil. Andun din si Light Aqua ay pa-follow up din sa may bandang likuran. Kakatin na nila. Oh my God. Wow! At yon ang legit na tinulungan ni Lord. 3-man knock-up mula kay Lord. Papuntang final slash dito ni Nats. Man, sasabihin ko pa lang sana, sobrang tapang na naman ni Irad. Malagengsta at literal na wala siyang katulong doon. Napaka-tapang niya. Pero ang ginawa niya doon ginamit niya yata yung kanyang taunt or kung naman nakap niya. Basta na-slow down niya yung mga members ng Onyx. Sakto dun sa talon ni Lord na matatouch mo naman yun kasi kita mo yun eh. Pero kung na-crowd control ka na before that, na-chain stun kayo. Tapos yun na nga, final slash winasiwas papunta sa ulti ni Aqua. Ayun, speaking of pagwasiwas, si Nats ay nagwasiwas na nga rin No, no. dito. Pero bababa yung kanyang Oh, buhay. no! Nahuli si Escalera. Sakto yung kanyang Winter Truncheon. And this time, yung Mystic Gush at si Eman
ang makakakuha ng kill na ito. Hindi pa tapos ang RSG. At doon natin makikita ang nerf sa Final Slash. Umamba na ng Final Slash sa Escalera, yung ninakaw niyang Final Slash doon kay Nats. Pero dahil sa nerf doon sa casting time, ay hindi niya nawasiwas bago siya namatay. Pero ngayon si Cram, humaharap na. Burst damage mula kay Emma, 3-man knockup. Cram trying to escape, pero mandyan na nga rin ang Mystic Gush at kailangan na nilang tumakas. At katulad lamang ng game number 1, ay naka-comeback na naman ang RSG Philippines. What is this game? And ano ba, meron dito sa RSG, slow burn lang din talaga. Nagkamali lang sila nung game number 1. Pero mukhang ito talaga yung gusto nilang gawin. Pag-usapang RSG, pabagalin natin yung laro. Kahit sobrang aggressive ng Fredrin, we can see through the replay. Ito si Irad. Oh my goodness. Knock-up. Na-3-man knockup ni Lord. Yun ang tulong. Ganda Grabe. ng ganda na naging initiation dito mula sa RSG. Saktong knock-up, sakto dun yung final slash. At ang ganda ng ginawa ni Nats, lumikod din siya at inabutan niya si Nets. Instantly. By the way, ang Earth Shatter na yan, kapag nakast na kahit anong stun mo sa ED, ay may lalabas na talagang stun. Pero nahanap ang isang importante at nawala si Rapidot ng parang bula. Conceal play nandito na rin para sa RSG. Ngayon may even si Cram at mamamatay double kill para kay Eman. Ryzen na may even the flicker and the hook. Pero makaka-flicker out din itong si Nets. Kaya lang si Escalera ay hinahabol ng 5. And triple kill para kay Eman. May wave dito sa gitna. Tatapusin na ata ng RSG. Ito na ba ang road to Game 3? Ito na ang pagsugod ng mga Raiders. Meron pa silang minions dito. Mag-receive pa sila na mag-minion lock. Kaya lang ang problema dito ay si Nets ay mag-isa na lang. At ang game na ito ay maaari nang mapunta sa RSG. Pero wala silang minions. Nandun sa baba. Ay, Rapidot nasa malapit na ibaba na mabuhay. talaga. And wipe out para sa RSG at ang Raiders ay ma-extend itong serie na to into game number 3. That winning moment is brought to you by our official sponsor, FWD Life Insurance. Umabot pa nga tayo ng Game 3 with a comeback mula sa RSG Philippines. Ito yata yung game na ba sabi mong divine intervention Omsi! ang kinailangan, and it was enough. Nakita naman natin na yung Lord fight na luging-lugi na talaga ang side ng RSG. Sila pa yung nanalo. There was a time na si Cram actually nag-initiate with the flicker, so siguro na-burn yung kanyang flicker. Then after